Pasado 9:00 na ng umaga nang nakarating ako ng university. Ang universidad na siya rin pinapasukan ni Sir Aris. Ayon sa turo ni Chang, magtungo daw ako sa library ng university kung saan naroon daw ang hiring. Hindi man ako sigurado sa posisyong maaari kong pasukan, nagbabaka sakali na rin akong subukan. Isa pa, nagmaganda loob na si Sir Aris na alokan ako ng trabaho. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko pa. Dahil may kalawakan ng buong university, may ilang security guard din akong napagtanungan bago narating ang nasabing library. Hindi ko mapigilang hindi mapatingala sa taas ng gusali nang matapat ako sa pinaka-entrada nito. Hawak ang plastic folder na may lamang resume ko, bantulot akong pumasok ng gusali. Good morning, ma'am. Nilakipan ko pa ng sigla ang bati ko sa matandang babaeng nakatayo malapit sa reception ng library. Nagangat ito ng tingin at nginitian ako. Good morning din. Pasensya ka na iha kung hindi kita ma-assist sa kailangan mo libro. Mag-isa lang ako ngayon dito. Help yourself na lang sa loob. Mahinahong paliwanag nito saka nagbaba ng tingin. Pansin ko, abala siya sa pag-aayos ng mga dyaryo sa newsstand na nasa tabi lang niya. Kung kaya't medyo nakahiyaan kung lumapit pa ng husto sa pwesto niya. Hindi po ako manghihiram ng libro, ma'am. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Ha? Mag-a-apply? Takang binalik niya ang tingin sa akin. Opo, may nakapagsabi po kasi sa akin na hiring daw po kayo. Nag-aalalang banggit ko sabay libot ko ng tingin sa paligid. Ewan, pero pakiramdam ko parang namali si Sir Aris ng impormasyon tungkol sa hiring. Bukod kasi sa akin, wala na ako nakikita pang ibang aplikante. Oh, kung ganon, ikaw ba si Carmela? Opo, ako nga po. Biglang nabuhayan ako ng loob. Oh, so, it's you. Very well, ako nga pala si Matilda. Chief librarian dito. Halika sa loob. Sandali, dala mo ba ang resume mo? Tanong niya. Sunod, pumihit na ito papunta sa direksyong pasilyo. Opo, nakasunod na tugon ko sa kanya. Mabuti, halika dito sa office para makapag-usap na tayo ng mabuti tungkol sa magiging duties and responsibilities mo. Nito at pagkatapos nun ay pinagbuksan ako ng pintuan ng kanyang opisina. Sandali, ang ibig niyo po bang sabihin, hired na po ako? Hindi na po ba ninyo ko i-interviewin? Hindi na iha, nirefer ka na sa akin ni Mr. Fernandez. At dahil malaki ang tiwala ko sa kanya, hindi na ako magsasagawa ng interview pa. Besides, wala na akong time para sa formalities. I need an assistant immediately. Sa dami ng trabaho ko dito. Mr. Fernandez, si Sir Aris po ba ang tinutukoy niyo? Paniguro ko. Oo, siya nga. Kumpirma niya. Tulirong napatitig ako sa butihing ginang. Hindi kasi ako makapaniwalang magagawa ni Sir Aris na i-refer ako sa trabahong ito. Gayong kagabi lang ay nagawa niya magsungit sa akin. Oh, iha, ano pang itinatayo mo dyan? Maupo ka at nang maibigay ko na sa iyo ang list ng requirements mo para makapagsimula ka na. May SSS at tax number ka naman siguro. Ho? Opo. Balikwisyo ko at mabilis na naupo sa bakanting upuang nasa harapan ng kanyang desk. Good. Akin yung resume mo at nang ma-file ko na dito. May NBI ka ba at barangay clearance? Iniiska niya mabuti ang resume na binigay ko. Opo, pero barangay clearance, wala po. Iniabot ko ang mga dalang dokumento. It's okay, i-follow up mo na lang yon. Kung gusto mo, mag-start ka na ng training ngayon. Pasensya na kailangan ko talaga ng tao. You see? Sabay na nag-resign ng mga assistant ko. Hindi ko naman maasahan ng mga part-timer na estudyante dahil alam mo na, lulubog litaw lang din sila dito. Ganun po ba? Wala pong problema. Pwede na po ako mag-start kung yun po ang gusto niyo. Tugon ko sa kabila ng pagiging lutang ko sa lahat. Mabuti, huwag ka mag-alala. May magte-train naman sa'yo mamaya. Si Laila, yung nag-iisang part-timer student ko dito. Sa ngayon, doon ka muna sa reception para i-familiarize mo ang mga logbook natin. Then later on, sa main library section ka na. Kasama syempre si Laila. Is that okay? Opo, okay na okay po. Very good. You look very smart and pretty. No wonder, nirefer ka sa akin ni Aris. Ngingiting-ngiting sabi ni Madam. Bago ito tumayo at giniya ko palabas ng opisina. 1.5 oras lang ang inilagi ko sa reception. At maya pa'y dumating na rin ang part-timer na nakatokang mag-train sa akin, si Laila. Kikay at masayahin si Laila, kung kaya't hindi naging mahirap sa akin ang pakisamahan siya.
Kasalukuyang abala kami ni Laila sa pagbabalik ng mga libro sa shelves nang biglang ipatawag naman ako ni Madam Matilda sa reception para humalili sa kanya. Pupunta lamang daw siya sa admin at kailangan niya ng tao sa reception pansamantala. Habang nakaupo sa pwestong iniwan ni Madam ay inabala ko ang sarili sa pag-organize ng mga logbook at borrower's card. Yun kasi ang unang tinokang trabaho ko kaya mas kinakabisado ko yun sa ngayon. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga folders nang may kumatok ng banayad sa ibabaw ng reception desk. Pag-angat ko ng tingin, isang seryoso ngunit maaliwalas na mukha ni Sir Aris ang pumulaga sa akin. Sir Aris, ikaw pala? Gulat kong sabi sabay tayo. Ako nga, where's Ate Matilda? Kakaalis lang, hindi mo ba siya nakasalubong? Obviously, hindi. Tatanungin ko ba kung nakasalubong ko siya? Oo nga naman. Ani ko na medyo napahiya. Kumusta ka dito? Do you sign the contract already? Naku, ayos na ayos po. Napakabait po ni Mama Tilda. Pinagsign niya na po ako ng kontrata kahit walang interview. Salamat po sa recommendation. Napakalaking tulong po nito sa akin. Hindi ako magkamayaw sa pagpapasalamat. Good. Actually, you're just lucky. Nagkataong urgent hiring siya, so when I recommend you, hindi siya nagdalawang isip na kunin ka immediately. Oo nga raw po. Nahihiyang sang-ayon ko na lang. Ewan ko ba, pero para kasi ako nabablangko kapag kaharap siya. Tulad ngayon, gustuhin ko mang magpasalamat ng todo ay nauumid na ang dila ko. Anyway, pagbutihin mo na lang ang trabaho mo dito. Bagaman contractual lang, may chance ka naman maging regular. As long as maganda ang performance mo. Opo, tatandaan ko po lahat ng sinabi nyo. Sa muli, maraming salamat po. Kung alam nyo lang po, solve na po lahat ng problema ko sa trabahong to. Glad to hear that. One more thing. About the house. You can stay there until 6 months. Oh! Yes, tama na narinig mo. Till 6 months. Nag-extend pa kasi ng lipat ang kliyente ko para roon. So hanggat wala pa siya, you can stay there for a while. Talaga po? Naku, napakagandang balita po niyan. So, we're good now? Siguro naman, with this, hindi mo na ako kukonsensyahin. Marahas ako na pailing. Naku, hindi po. Sorry po sa nasabi ko kagabi. Wala naman po akong ganong intention. Maniwala po kayo. It's okay. I understand. And as I told you, gusto ko lang i-please si Nana. Kaya ginagawa ko to. Alright, then I need to go. Chinek lang kita. See you around and good luck sa bagong career. Nito at kapag ko ay iniwan na ako. Napabuga ako ng hangin habang hinahatid ko siya ng tingin. Akalain mo, kahit pala ang sungit niya, may mabuting puso rin pala. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalipas mula na magsimula ako bilang assistant librarian sa university na pinapasukan ni Sir Aris. At sa loob ng 1 buwan na yon, hindi may kakailang malaki ang naitulong ng trabahong yon sa buhay naming mag-ina. Bukod sa may stable ako sinasahod kinsenas katapusan, hindi na rin ako nangangamba sa pag-iiwanan ng aking anak. Idagdag mo pa ang napaka-convenient kong oras ng duty. 8:00 hanggang 5:00 ang duty ko araw-araw. Kung kaya't mas mayroon akong panahon para maalagaan si Cedric. Pero ang pinakamalaking tulong na naibigay sa akin ni Sir Aris ay ang pagpapatira sa aming mag-ina ng libre. Nananatili ang pataan sa pagtira namin. Still, napakalaking kaluwagan na sa akin ang pagkakaroon ng libreng tahanan. Bagay na hanggang ngayon ay lubos kong pinagpapasalamat kay Sir Aris tuwing nagkikita kami sa university. Minsan nga, iniisip ko kung paano ako makakabawi sa kabutihan niya. Kaso, nahihiya naman akong gumawa ng initiative. Masyado kasi siyang mailap. Hindi ko alam kung paano siya i-approach. Binala ko pa nga minsan na mag-abot ng upa kay Chang bilang pasasalamat sana. Total, unang sahod ko naman yon. Kaso, binalik rin ni Chang sa akin kinabukasan. Ang sabi, may usapan na raw kami ni Sir at hindi na magbabago ang setup na binigay niya sa akin. Itabi ko na lang daw ang perang yon para sa paghahanap ng bagong bahay na mariing sinang-ayunan naman ni Chang. Hindi na ako nagpumilit pa pagkatapos noon. Isip ko, siguro talagang ayaw lang niyang mapahiya kay Chang. Kaya pinanindigan niya ang lahat ng sinabi niya sa akin. Magkagayon man, malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kabutihan niya. At habang nandito ako sa poder niya, sisikapin ko maging mabuting tenant sa kanya. At syempre, pagbubutihin ko ang trabahong ibinigay niya sa akin.
Doon man lang, mabigyan ko ng justice ang magandang opportunity na ibinigay niya sa akin. Kaya naman todo sipag ako sa trabaho. Lahat sinusubukan kong matutunan. Dahilan para matuwa sa akin si Madam. At kalaunay, pinagkatiwala na sa akin ang pagjuduty na mag-isa sa umaga. At sa tuwing wala siya at nasa ibang departamento. Gaya na lang ngayon, mag-isa ako nagbukas ng library ng umaga. Mabuti na lang at regular na dumarating si Laila ng alas 11. Kung kaya't kahit paano, may kasama ako sa pag-a-assist ng mga estudyanteng dumarating. At sa tuwing darating na si Laila ay matik na akong bumabalik ng reception. Bukod kasi sa mayroong tao roon, yun kasi ang oras kung kailan dumarating si Sir Aris para pick upin ang mga dyaryo na regular niyang pinapareserve sa akin. Hindi naman ako obligado na ibigay sa kanya ng personal ang mga yon. Dahil nasa bukana lang naman ng entrance ng library ang newsstand. Still, may parte sa puso ko ang natutuwang pagsilbihan siya. Hindi man siya natugon sa mga bati at ngiti ko, sapat na antipid na pasasalamat niya para mabuo ang araw ko. Hindi ko alam kung anong pwedeng itawag sa katuwaan kong yon. Ang alam ko, yun lang ang paraan ko para ipakita ang pagiging grateful ko sa kanya. Isang oras kalahati na ang lumipas mula nang maupo ako sa reception pero hindi pa nagpapakita si Sir Aris. Nakailang linga na ako pero ni anino niya sa main door ay wala akong makita. Dismayadong napasandal ako ng upuan. Muli kong sinulyapan ang malaking wall clock na nakasabit sa pader na nakaharap sa akin. Pasado alas 12 na ng tanghali. Huy, huwag mo masyadong isipin yon, darating din siya. Biglang sulpot ni Laila sa aking harapan. Nakagya ko namang kinaigtad mula sa kinauupuan. Sino siyang pinagsasabi mo? Iwas ko, kuno'y wala akong alam sa tinutukoy niya. Sino pa? Eh di si Mr. Fernandez? Kala mo ha, hindi ko napapansin yung pag-glow mo pag nakikita mo siya? Lalo na yung ngiti mo, with matching blushing ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, malisyosa. Dismiss ko sa kanya. Naku, tigilan mo ako. Anyway, okay naman si Mr. Fernandez. Sa totoo niyan, kahit sobrang uptight at terror niyan, not to mention, napakasuplado. Napakaraming nagka-crush dyan. Isa lang ako doon. Hindi ko siya gusto. Malaki lang ang utang na loob ko sa kanya, kaya ganun ako kagiliw sa kanya. Siya nagpasok sa akin sa trabahong to, kaya dapat lang siguro nasuklian ko siya ng magandang asal. Gaya ng pag-i-entertain ko sa kanya. Kaya pwede ba, huwag mong bigyan ng kulay ang lahat ng yon. Tamang civil lang ang nakikita mo at walang personal na dahilan. Talaga ba? Well, sabi mo yan ha? Eh paano kung it's another way around? Ha? Anong ibig mo sabihin? Paano kung siya palang may lihim na pagtingin sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Hindi pwede mangyari yan. Sa estado ng buhay ko, imposible magustuhan niya ako. Bakit naman imposible? Binata naman siya. Saka dalaga ka. Byuda ako. Nasabi ko na yan sa'yo, di ba? Pagtatama ako. Byuda ka nga, pero single. So still, may possibility. Tigilan mo ko. Gusto kong matawa sa malaking kalokohang ginigiit niya. Sino matinong binata ang papatol sa isang single mother na gaya ko? Ay naku, hindi ko alam kung niv ka lang talaga o nagtatangahan. You see, sa tagal ko rito sa library, never ko nakita si Mr. Fernandez na bumisita dito nang madalas pa sa 2 beses sa isang linggo. Not until you came. Hindi pa ba hint yun? Na somehow, interesado siya sa'yo? Binibigyan mo lang ng kulay ang lahat. Tinitignan lang niya kung inaayos ko ba ang trabaho ko dito. After all, nirecommend niya ako dito. Natural lang na bisitahin niya ako at kumustahin. Ewan ko sa'yo girl. Basta ako, malakas pa rin ang kutob ko about him. And honestly, kahit naiinggit ako sa'yo, tingin ko bagay kayo sa isa't isa. Parehas kasi kayong knave. Excuse me ladies. Kapwa gulat na napaigtad kami ni Laila sa biglang pagdating na yon ni Sir Aris sa harapan ng desk. Mabilis naman kaming napatindig ng tuwid ni Laila at magalang na bumate. Hindi lang kay Sir Aris, ngunit maging sa isa pang lalaking noon ko lang napansin kasama niya. As usual, seryosong tumangulang si Sir Aris at dinampot ang mga dyaryong sadyang nakalapag na sa ibabaw ng desk. Taliwas naman ito sa naging reaksyon ng isa na sadyang lumapit pa sa amin ni Laila at nakangising naglahad ng palad sa aming harapan. Good morning ladies. My name is Mark. Nice meeting you. Anito, sabay kindat sa akin. Out of civil, tinanggap namin ni Laila ang palad niya. Napaiktad lang ako nang pisilin niya ng bahagya ang palad ko. Dinig ko ang malakas na pagtikhim ni Sir Aris, dahilan para mapasulyap ako sa kanya.
Ewan, pero tila nakitaan ko ng pag-igting ng panga si Sir Aris matapos kong makipagkamay sa lalaking yon. Hindi ko alam na may magandang dalaga pala dito sa loob ng library. No wonder, nadadala si Aris dito. Nakangising wika ng Mark na yon sabay titig sa akin. Napaka-awkward ng pagkakasabi niya. Tuloy, kapwa kami din nakakibo ni Laila. Stop it, Mark. You're making them uncomfortable. Tara na, may klase ka pa, di ba? Matigas na wika ni Sir Aris sabay pukol ng masamang tingin sa kasama. Ah, oo nga pala. Wrong timing pala ang pagpunta natin dito. Anyway, may ibang oras pa naman. Very well, see you later, ladies. Tila napipilitang pang sumang-ayon ang Mark na yon at maya pa'y sumunod na ng lakad paalis kasama si Sir Aris. Hindi pa man nakakalayo ang dalawa nang biglang niyugyug ni Laila ang aking balikat. Wow, kita mo yun? Hindi ako makapaniwala. Dinalaw tayo ng mga ultimate heartthrob ng university at kinamayan pa tayo ng isa sa kanila. Todo kilig na wika niya. Heartthrob talaga? Natatawang sabi ko. Dok, I must admit, may katotohanan ang sinabi ni Laila. Pero para sa akin kasi, mas pasok sa pagiging heartthrob si Sir Aris. Sa tindig pa lang at ganda ng hubog ng mukha ni Sir Aris, na tila hinulma kawangis ng mga Diyos ng Griego, talo na ang pinakagwapong leading man sa Pilipinas. Oo naman, alam mo, pahig na ako mapunta sa iyo si Sir Aris. Basta sa akin lang si Sir Mark. Ano, ayos ba yon? Muli ako natawa. Ay naku, balo ka talaga. Tumigil ka na nga sa kakapantasya sa mga yan. Pag-aaral lang at tupagin mo, hindi ang mga lalaki. Kung ayaw mong matulad sa akin. Ay, daig pa ang mama ko. Don't worry, mami. Crush lang naman to. But who knows? Hindi natin hawak ang future. Malay mo among the 7 billion of people sa mundong to, sila pala yung destiny natin. Aniya, sabay ngisi sa akin. Sunod, kakanta-kantang iniwan ako sa reception.